Kakauwi lang niya galing sa isang biyahe, sabik na mayakap muli ang kanyang ina. Pero sa halip, may nakita siyang nagpatahimik sa kanya. Nakatayo ito sa pintuan ng kapitbahay, payat, may hawak na walang lamang pinggan at tahimik na humihingi ng makakain. Hindi niya maunawaan. Lagi naman siyang nagpapadala ng pera buwan-buwan. Pero nang malaman niya ang totoong nangyari, pakiramdam niya ay biglang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Huminto si Leonardo sa tapat ng bahay kung saan siya lumaki, sakay ng imported na kotse. 15 araw lang siyang nawala, pero pakiramdam niya laging matagal. Ngunit iba ang pagbisitang ito. May espesyal siyang dala sa maleta, isang perlas na kwintas na matagal nang hinangaan ng kanyang ina sa isang magasin. Noong una, sinabi nitong maganda iyon pero masyadong mahal. Simula noon, hindi na iyon nawala sa isipan niya. At sa huli, sa kanyang pinakabagong biyahe sa trabaho, nagkaroon siya ng pagkakataong bilhin ito. Iniisip niya ang magiging tuwa sa mukha ni Teresa Duarte kapag binuksan ang maliit na kahon. Hindi ito humihiling ng anuman at namumuhay ng simple, pero palagi itong nagagalak sa maliliit at makabuluhang regalo. Bumaba siya ng kotse na may dalang maleta sa isang kamay at maingat na nakabalot na kahon sa kabila. Nakabukas ang harapang gate na kakaiba para sa kanya. Palaging maingat ang kanyang ina, lalo na sa gabi. At hindi nito iniiwang bukas ang mga pinto. Mag-aalas 8 na ng gabi at madilim ang bahay. Walang ilaw na nakabukas. Wala ring karaniwang musika mula sa radyo sa kusina. Wala ang pamilyar na amoy ng nilulutong pagkain na palaging sumasalubong sa kanya tuwing umuuwi siya. Sa halip, tila napakatahimik ng paligid. Binuksan niya ang pinto at tumawag. Walang sumagot. Malinis ang sala pero may kakaibang lamig. Parang walang taong tumira doon ng ilang araw. May alikabok sa mga kasangkapan. Lukot at lumubog na ang mga unan sa sofa, parang matagal nang walang umupo roon. Nanikip ang dibdib niya. Nasaan ang kanyang ina? Baka may pinuntahan lang. Pero gabi na at hindi ito umaalis ng bahay nang hindi nagsasabi. Pumasok siya sa kusina at binuksan ang ilaw. Halos walang laman ang refrigerator, ilang bote ng tubig, isang matigas na tipak ng keso. Wala ni anumang palatandaan na may taong maayos na kumakain doon. Hindi ito makatwiran, lagi siyang nagpapadala ng sapat na pera para sa lahat ng kailangan nito. Sa totoo lang, sobra pa nga, ayaw nitong gumastos ng malaki. Si Teresa Duarte ay laging maingat sa pera, pero ang halos walang laman na refrigerator ay hindi tugma sa pagkakakilala niya rito. Biglang tumunog ang doorbell. Mabilis na nagtungo si Leonardo sa pinto. Nandoon si Beatrice, isang matagal ng kapitbahay na nakatira 3 bahay ang layo. Isang matandang babae na may puting buhok, nakilala na ang kanilang pamilya sa loob ng maraming taon. Basa ang mga mata nito habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang mga kamay. Leonardo, anak, salamat sa Diyos at nakauwi ka. Kailangan ka talaga ng nanay mo. Biglang sumikip ang sikmura niya. Hindi magandang senyales ang ganong tono. Ginang Beatrice, nasaan po ang nanay ko? May nangyari po ba? Dahan-dahang huminga ang kapitbahay, tila kailangan ng lakas para makapagsalita. Leonardo, ayoko sanang ako ang magsabi nito pero hindi maganda ang lagay ng iyong ina. Nakikita namin siyang umiikot sa paligid, humihingi ng tulong, ng pagkain, anak, humihingi siya ng makakain. Parang biglang bumagsak ang buong mundo sa kanya, nanghihina ang tuhod niya. Hindi ito pwedeng totoo. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera. Sa unang araw pa lang, palaging nasa oras. Hindi siya kailanman pumalya. Ano pong ibig ninyong sabihin na humihingi ng pagkain ng nanay ko? Hindi po iyon makatuwiran, Ginang Beatrice. Tinitiyak kong meron siya ng lahat ng kailangan niya. Siguro may pagkakamali lang ito, pero dahan-dahang umiling si Beatrice, mabigat ang ekspresyon. Iyon din ang inakala ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi maaari.
Pero 3 linggo na, anak, nakikita naming payat siya, pagod. Pumunta siya sa bahay ko nung 1 linggo, nagtanong kung may pagkain ako. Sabi niya, gutom na gutom siya, Leonardo. Nanginginig siya. Umiikot ang paligid niya. 3 linggo? 3 buong linggo nang nagugutom ang kanyang ina at wala siyang kaalam-alam? Paano nangyari iyon? Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang mga huling mensahe. Wala ni isa mula rito. Mga hindi nasagot na tawag, wala ring kahit isa, hindi iyon normal. Palaging tumatawag si Teresa Duarte sa kanya ilang beses sa 1 linggo. Tinatangong kung nakakakain ba siya ng maayos, kung nagpapahinga siya. Nasaan po siya ngayon, Ginang Beatriz? Nakita ko siyang papunta sa bahay ni Teresana, mga 20 minuto na ang nakalipas. Baka nandoon pa siya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, halos tumakbo siya. Sa dulo ng kalsada, nakatira si Teresana. Mabilis ang tibok ng puso niya, parang sasabog na. Bawat hakbang ay parang mas mabigat, pinapasa ng takot at pagkakasala. Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig. Ang kanyang ina, ang babaeng kahit kailan ay hindi pumayag na siya'y magutom. Kahit sa mga panahong gipit sila, ngayon ay siya na ang nagbabahay-bahay para humingi ng pagkain. Pagliko niya sa kanto, napahinto siya. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, sa harap mismo ng bahay ni Teresana, naroon si Teresa Duarte. Pero hindi na siya kamukha ng babaeng iniwan ni Leonardo 15 araw ang nakalipas. Ang payat at nakayukong katawan na may hawak na walang lamang pinggan at nanginginig na mga kamay ay tila mas matanda, halos marupok. Ang damit na dating akma sa kanya ay maluwang na ngayon. Gusot ang kanyang puting buhok at ang kanyang mukha ay pagod at malalim ang lungkot. Inay, dahan-dahang iniikot ni Teresa Duarte ang kanyang ulo. Nang makilala niya ang anak, agad na puno ng luha ang kanyang mga mata. Halos mahulog ang pinggan mula sa kanyang kamay. Umurong siya ng kaunti, para bang gustong magtago, parang nahuli siyang gumagawa ng isang bagay na hindi dapat. Leonardo, anak ko, nakauwi ka na. Mahina ang boses niya, puno ng hiya. Ramdam ni Leonardo ang pagbiyak ng kanyang puso. Agad siyang lumapit at niyakap ang ina, nagulat sa gaan ng katawan nito sa pagkakaramdam ng mga buto sa ilalim ng damit. Tuluyang bumigay si Teresa Duarte, humihikbi habang nakayakap sa kanya, umiiyak mula sa pinakailalim ng kanyang sakit. Patawad anak, patawad kung ganito mo ako nakita. Ayokong mapahiya ka sa akin. Ang paghingi niya ng tawad ay parang kutsilyong sumaksak sa dibdib ni Leonardo. Mapahiya siya? Inakala nitong siya ang napahiya? Siya ang dapat humingi ng tawad. Paano niya hindi napansin ang kahit ano? Paano niya hindi nabasa ang mga senyales, ang pananahimik, ang kawalan ng tawag? Lumabas si Teresana sa pintuan, namumugto ang mga mata. Leonardo, ipasok mo ang nanay mo. Kailangan niya ng makakain. May ginawa akong sopas. Mainit pa. Pumasok sila at dahan-dahang umupo si Teresa Duarte sa silya sa kusina. Inilagay ni Teresana ang mainit na sopas sa harapan niya. Dahan-dahang inangat ni Teresa ang kutsara gamit ang nanginginig na mga daliri at sinimulang kumain. Parang bawat subo ay masakit na parang hindi na siya sanay kumain ng totoong pagkain. Habang kumakain, unti-unting tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata papunta sa mangkok. Napalunok si Leonardo. Umupo siya sa tabi ng ina at hinawakan ang isa nitong kamay. Inay, anong nangyari? Bakit hindi niyo ako tinawagan? Bakit hindi niyo ako sinabihan? Yumuko si Teresa Duarte, bawat kilos ay puno ng hiya. Sinubukan kong tumawag anak, maraming beses. Pero hindi mo sinasagot. Akala ko, baka abala ka lang, na baka istorbo lang ako. Maingat na hinugot ni Leonardo ang telepono mula sa bulsa ng luma nitong damit. Basag ang screen. Sinubukan niyang tumawag. Hindi na ito gumagana. Ginamit niya ang computer ni Teresana para mag-log in sa account ng ina at biglang sumikip ang sikmura niya.
Dose-dose ng beses itong tumawag, dose-dose ng mensaheng hindi niya kailanman nabasa, bawat isa ay nagpapakita ng papalalim na pag-aalala. Anak, gutom na ako. Leonardo, wala nang pagkain sa bahay. Pakiusap, tulungan mo ako, natatakot ako. Bawat mensaheng hindi nabasa ay parang kutsilyong tumatagos sa kanya. Paano walang isa man dito ang nakarating sa kanya? Kinuha niya ang sariling telepono at binuksan ang mga settings. At heto nga, nakablock ang numero nito, blocked. Hindi siya kailanman gagawa ng ganitong bagay. Hindi niya kailanman pipigilan ng sariling ina. Kaya sino ang gumawa nito? Agad siyang tinamaan ng isang mapait na hinala, Alessia. May access sa kanyang telepono ang asawa niya dahil magkasama nilang ginagamit ang mga password. Malamang siya ang nag-block sa mga tawag ni Teresa Duarte. Pero bakit? Anong klaseng tao ang gagawa ng ganitong kalupitan? Tiningnan niya ang ina na tinatapos ang sopas na nakapikit. Ninanamnam ang bawat subo na tila ito ang unang totoong pagkain na natikman niya sa ilang araw. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Leonardo ang katotohanan. Nabigo siya. Bilang anak, bilang tagapangalaga, bilang taong dapat tiyaking hindi ito kukulangin sa kahit ano. Kailangan na niyang alamin ang buong katotohanan. Kahit gaano pa ito kasakit, inilapag ni Teresana ang isang basong tubig sa mesa at umupo sa tapat nila. Tahimik ang kusina maliban sa marahang tunog ng kutsara na tumatama sa ilalim ng mangkok. Dahan-dahang kumain si Teresa Duarte, maingat na parang bawat subo ay mahalaga. Pinagmasdan siya ni Leonardo habang unti-unting lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Paano umabot sa ganito? Paano niya hindi man lang napansin? Nang sa wakas ay naubos na ng ina ang sopas, pinunasan nito ang bibig gamit ang likod ng kamay at tumingin pataas. Ang mga mata nito'y pagod, puno ng lungkot na higit pa sa gutom. Isa iyong uri ng kalungkutan na dulot ng takot at sakit na matagal ng kinimkim mag-isa. Inay, kailangan kong malaman ang lahat simula sa umpisa. Kailan nagsimulang magkaproblema ang lahat? Nagbuga ng mahabang buntong hininga si Teresa Duarte at pinagdikit ang nanginginig niyang mga kamay sa kanyang kandungan. Mukha itong marupok, halos parang mababasag. Ayokong makabigay ng problema sa iyong pagsasama, anak. Pinaghirapan mong mabuo ang buhay mo. Inay, pakiusap. Kailangan kong malaman. Yumuko siya at nagsalita sa mahinang boses, parang nagdadalawang isip. Nagsimula ito mga 4 na buwan na ang nakararaan. Kakalis mo lang noon para sa komperensya sa ibang bansa. Tumango si Leonardo. Malinaw na malinaw pa sa kanya. 3 linggo siyang nawala noon. Sinabihan pa niya ang asawa na bantayan ng ina, siguraduhing maayos ito. Buo ang tiwala niya rito. Noong una, parang normal naman ang lahat. Dinalaw niya ako, tinanong kung may kailangan ako. Pero pagkatapos noon, nagbago ang lahat. Sabi niya sobra raw ang gastos ko na nagpapadala ka ng pera pero hindi ko raw alam kung paano gamitin. Sumakit ang sikmura ni Leonardo sa galit. Sobra ang gastos? Inay, ikaw na ang pinakamaingat na tao pagdating sa pera. Alam ko anak, pero pilit niya. Sabi niya siya na ang bahala sa mga bayarin ko na mas mabuti raw para sa akin. Kinuha niya ang card ko, pati ang mga password at sinabi niyang siya na ang hahawak sa lahat. Tumaas ang boses ni Teresana sa galit. At simula noon, ni Singkong Duling, wala nang nakikita si Ginang Teresa mula sa perang ipinapadala mo. Dahan-dahang tumango si Teresa Duarte. Sinimulan niyang kontrolin ang lahat, ang pagkain, panlinis ng bahay, pati sabon sa banyo. Sabi niya sobra raw akong gumamit at nagaksaya. Sinubukan kong umunawa. Akala ko baka may problema ka sa pera at ayaw mo lang akong mabahala. Nanggigigil ang panga ni Leonardo. Problema sa pera? Kakapirma lang niya ng pinakamalaking kontrata sa buong karera niya. Hindi pa kailanman naging ganoon kataas ang kita niya, pero naniwala ang ina na wala siyang maibibigay. Pagkatapos, sinimulan na niyang ikandado ang lalagyan ng pagkain.
pagpapatuloy niya. Nilagyan niya ng padlock ang kabinet. Sabi niya may daga raw at hindi pwedeng basta iwan ang mga pagkain. Daga? Napabulala si Leonardo. Inay, hindi nagkaroon ng daga ang bahay na ito kahit kailan. Alam ko anak, pero ano pa bang masasabi ko, asawa mo siya. Ayokong magdulot ng gulo. Inisip ko baka lilipas din. Tumayo si Teresana, lumakad patungo sa aparador at bumalik na may hawak na plastik na supot. Inilapag niya ito sa mesa. Leonardo, ibinigay ito ng nanay mo sa akin 2 linggo na ang nakalipas. Sabi niya itago ko dahil ayaw niyang makita ni Alessia. Binuksan niya ang supot at biglang bumigat ang dibdib niya. Nasa loob ang isang lumang kwaderno. Pagbukas niya nito, agad niyang nakilala ang magulong sulat kamay ng kanyang ina. Isang diaryo ito. Inay, ano ito? Pinahid ni Teresa Duarte ang luhang pumatak sa pisngi. Nagsimula akong magsulat dahil pakiramdam ko nawawala na ako anak. Kailangan kong mailabas kahit papaano ang iniisip ko. Pero hindi ko ito maitago sa bahay. Natatakot akong makita niya at magalit. Sinimulan ni Leonardo na silipin ang mga pahina. Ang unang tala ay mula 2 buwan na ang nakararaan. Tumawag si Leonardo ngayon para kumustahin ako. Sinabi kong maayos lang ako para hindi siya mag-alala. Pero ang totoo, ang kinain ko lang buong araw ay tuyong tinapay na matigas. Sabi ni Alessia masyadong mahal ang mga paninda kaya kaunti lang ang binili namin. Binuklat niya ang susunod na pahina, bumibilis ang tibok ng puso. Sa nakalipas na 3 araw, crackers at tubig lang ang kinaya ko. Masakit ang sikmura ko pero nananahimik lang ako. Ayokong maging pabigat sa anak ko. Nanginginig ang mga kamay ni Leonardo habang hawak ang kwaderno. Bawat pangungusap ay parang sugat. Nagpatuloy siya sa pagbasa kahit nanlalabo ang paningin dahil sa luha. Ngayon ang kaarawan ko, ako'y 70 na. Wala ni isang nakaalala. Umalis si Alessia ng maaga at umuwi ng napakahuli. Nakakita ako ng lumang piraso ng cake sa basura. Kinain ko. Masarap naman pala. Binitawan ni Leonardo ang kwaderno at bumagsak ito sa mesa. Tinakpan niya ang mukha gamit ang 2 kamay. Nanginig siya, nilulukob ng matinding lungkot at galit na hindi pa niya kailanman naranasan. 70 taong gulang, kaarawan ng kanyang ina, at tuluyan niya itong nakalimutan, masyado siyang nakatuon sa pagpirma ng isang mahalagang kontrata. Habang siya ay abala sa pagsasara ng isang deal, ang kanyang ina ay kumakain mula sa basurahan. Huwag kang umiyak, anak. Maingat na hinawakan ni Teresa Duarte ang kanyang kamay. Ayos na ako ngayon. Nandito ka na sa tabi ko. Hindi, inay. Hindi ka ayos. Hindi ito tama. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad paikot sa kusina ni Teresana, pilit inuunawa ang mga nabasa niya. Paano ko hinayaang umabot sa ganito? Paano ko hindi nakita ang lahat ng nangyayari? Dahan-dahang huminga si Teresana. Leonardo, may isa pa akong bagay na kailangan mong malaman. Huminto siya at hinarap ito. Ano yon? Hindi lang ang nanay mo ang nagdusa. Si Rosa, ang kasambahay ninyo na ilang taon nang nagtatrabaho sa inyo, tinanggal siya. Si Rosa, tinanggal bakit? Sa pagkakataong ito ang ina na ang sumagot, halos pabulong ang boses. Palihim niya akong binibigyan ng pagkain, nalaman ni Alessia at agad siyang pinalayas. Lalong lumalim ang sakit ng sitwasyon. Halos itinuturing na nilang pamilya si Rosa. Inalagaan niya si Leonardo nung bata pa siya. Nasa kanila na ito ng ilang dekada. At ngayon, nawalan siya ng trabaho dahil lang sa pagiging mabuti niya sa ina ni Leonardo. Biglang tumunog ang telepono niya. Si Alessia ang tumatawag. Sinagot niya ito, mahigpit ang hawak sa cellphone, puno ng galit. Hi love, nasaan ka? Kakauwi ko lang at wala ka dito. Malambing at mahinahon ang boses nito, gaya ng dati. Paano nagagawa ng isang taong tunog napakabait ang maging ganito kalupit? Nasa bahay ako ni Teresana kasama ang nanay ko. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Kasama ang nanay mo, nandyan siya. Oo, at marami akong nalaman ngayon.
Mas humaba ang katahimikan sa linya. Leonardo, hindi ko alam kung ano ang sinabi niya pero hindi na niya kailangang magpaliwanag. Ako mismo ang nakakita sa lahat. Tiningnan niya ang ina. Marupok, payat, mahigpit ang hawak sa baso ng tubig gamit ang dalawang kamay na parang natatakot itong mabitawan. Nakita ko ang sarili kong ina na nagbabahay-bahay para humingi ng pagkain. Parang taong nakalimutan. Parang walang kasama. Hindi mo naiintindihan, mahal. Palaging OA ang mama mo. Pinalalaki niya ang mga bagay-bagay. OA? Biglang tumaas ang boses niya. Napapitlag si Teresa Duarte sa kinauupuan. Agad niyang napansin iyon at pinababa ang tono. Alessia, gusto kitang umuwi sa loob ng 20 minuto. Kailangan nating mag-usap. Pero nasa 20 minuto, wag mo akong piliting ulitin pa. Pinutol niya ang tawag bago pa ito makapagsalita ulit. Pagtalikod niya, tahimik nang umiiyak ang kanyang ina. Unti-unting pumapatak ang mga luha sa pisngi. Anak, pakiusap. Huwag mo siyang awayin dahil sa akin. Ayokong ako ang maging dahilan ng pagkasira ng inyong pagsasama. Lumuhod si Leonardo sa harap ng ina at marahang hinawakan ng mga kamay nito. Malamig ang mga palad, payat at pagod. Mga kamay na bigla niyang napagtantong, matagal na niyang hindi talaga tiningnan ng mabuti. Kailan ba siya huling tumingin sa mga kamay na minsang nagbuhat sa kanya, nagpakaing, nagprotekta sa kanya? Inay, pakinggan mo ako. Wala ni isa na mas mahalaga pa sa'yo. Walang relasyon, walang obligasyon, walang pangako na uunahin ko sa iyo. Kung darating ang araw na kailangan kong pumili sa pagitan ng kahit sinong tao sa mundong ito at ng babaeng nagpalaki sa akin ng mag-isa na isinakripisyo ang lahat para magkaroon ako ng mas magandang buhay, ikaw ang pipiliin ko sa bawat pagkakataon. Doon na tuluyang bumigay si Teresa Duarte. Niyakap siya ni Leonardo, dama ang gaan at kawalang lakas ng katawan nito. Ilang gabi na ba itong umiyak mag-isa? Ilang araw na ba siyang nagutom o gininaw habang si Leonardo ay lumilipad sa pagitan ng mga lungsod, pumipirma ng kontrata, kumakain sa mamahaling mga restaurant? Sa kabilang bahagi ng silid, pinunasan ni Teresana ang sariling mga luha. Leonardo, iuuwi mo na ang nanay mo. Kailangan niya ng tunay na pahinga. At ikaw, kailangan mo nang ayusin ito. Tuldukan mo na ang lahat. Tinulungan niya ang ina na tumayo. Halos hindi na nito kayang buhatin ang sarili. Yumakap si Leonardo sa kanya at dahan-dahang inalalayan ito papunta sa pinto. Salamat, Teresana, mula sa puso. Mahina ngunit taos-puso ang boses ng ina. Wala kang dapat ipagpasalamat, iho. Ganyan talaga ang dapat ginagawa ng magkapitbahay. Habang naglalakad pa uwi, nakasandal si Teresa sa braso ng anak. Tahimik ang kalsada, may malamig na simoy ng hangin sa gabi at puno ng bituin ang langit. Dapat ay isang mapayapang gabi ito. Pero si Leonardo ay parang binibigatan sa dibdib dahil ngayon lumabas na ang katotohanan at hindi na magiging gaya ng dati ang lahat. Pagpasok nila sa bahay, binuksan agad ni Leonardo ang lahat ng ilaw. Nanginig si Teresa, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa takot. Tiningin-tingin siya sa loob ng sariling bahay na para bang hindi na ito kanya, para bang nasa isang lugar siya kung saan hindi na siya ligtas. Inay, umupo ka rito sa sofa, kukuha ako ng kumot. Sumunod ito, inilapag ang nanginginig na mga kamay sa kandungan. Pumasok si Leonardo sa kwarto ng ina at natigilan sa bungad ng pintuan. Parang pinabayaan ng silid, walang malinis na kumot sa kama, bahagyang nakabukas ang aparador at ilang piraso lang ng damit ang nakasabit. Nasaan na ang iba? Binuksan niya ang mga drawer. Walang laman. Lumuhod siya at sumilip sa ilalim ng kama kung saan may nakita siyang lumang kahon ng sapatos. Sa loob nito ay mga kupas na larawan, mga alaala na iningatan lang ng panahon at alikabok.
Kinuha niya ang isa at parang piniga ang puso niya. Larawan niya noong 5 taong gulang siya, nakaupo sa kandungan ng ina sa kusina. Naghuhurno ito at siya ay dinidilaan ng kutsara ng butter, sabay silang tumatawa na parabang payapa at puno ng saya ang buhay. Tumingin siya pabalik sa sala, sa marupok na babaeng nakaupo roon ngayon at tinamaan siya ng matinding lungkot. Paano naging ganito kahina ang dating masigla at matatag na ina sa litrato? Isinuksok niya ang larawan sa bulsa at kinuha ang pinakamakapal na kumot na nakita niya. Pagbalik niya, nakatitig si Teresa sa kanyang mga kamay na para bang hindi na ito kanya. Maingat na isinalampak ni Leonardo ang kumot sa balikat nito at umupo sa tabi niya. Inay, bago dumating si Alessia, kailangan kong marinig ang buong kwento. Gusto kong maintindihan ng buo ang mga nangyari nitong nakaraang 2 buwan. Yumuko si Teresa at tumango. Gaya ng sinabi ko sa iyo, pero may iba pa. Mga bagay na hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo. Anong klaseng mga bagay ang tinutukoy mo, Inay? Huminga ng mabagal si Teresa, tila kinakalap ang lakas ng loob para makapagsalita. Nagsimula siyang makipag-usap sa mga kapitbahay. Sinasabi niyang nalilito na raw ako, na kung ano-ano na raw ang ginagawa ko, na hindi na raw katulad ng dati ang memorya ko. Ramdam ni Leonardo ang muling pag-akyat ng galit sa dibdib niya. Sinabi niya, "Yun tungkol sa'yo?" Sinabi niya, "Isang araw pumunta ako kay Mrs. Irene, yung babae sa kanto, para humingi ng kaunting tulong. Tiningnan niya ako ng parang naaawa at sabi niya alam na raw niya na may kaunting problema ako. Sinabihan siya ni Alessia na nagsisimula na raw akong makalimot at nagsasabi ng mga bagay na walang kwenta. Kalokohan yan, mas magaling ka ngang mag-alala kaysa sa akin palagi." Alam ko, anak, pero pinapaisip niya ang mga tao ng ganyan para kapag may sinabi ako, kapag humingi ako ng tulong o nagsabi ako ng totoo, iisipin nilang nalilito ako. Naguni-guni ko lang lahat. Biglang tumunog ang doorbell. Pinuntahan ni Leonardo kung sino iyon at nakita niya ang isang babaeng nasa 50 anyos na nakatayo sa harap ng pinto. Nakapusod ang kanyang puting buhok at namumugto ang mga mata sa kaiiyak. Si Rosa iyon. "Leonardo, anak, pwede ba akong pumasok? Kailangan kitang makausap." Tumabi siya at pinapasok si Rosa. Dumiretso si Rosa kay Teresa at mahigpit itong niyakap. Matagal silang magkayakap habang tahimik na umiiyak. "Mrs. Teresa, salamat sa Diyos at dumating na ang anak mo. Salamat sa Diyos." Umupo si Rosa, halatang pinipigil ang matinding emosyon. Nang nagsalita siya, tuloy-tuloy na ang lahat. "Leonardo, dapat noon pa ako pumunta sa iyo. Natakot ako, hindi ko alam ang gagawin. Pero ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Pakiusap, Rosa. Sabihin mo lang kung ano ang nangyari." 2 buwan na mula nang tanggalin niya ako. Noong araw na yon, maaga akong dumating at may dala akong bagong lutong tinapay galing panaderya. Nasa kusina ang mama mo, ang payat-payat niya, parang ilang araw nang walang kain. Binigyan ko siya ng tinapay na may kaunting mantikilya at kinain niya agad-agad. Parang dinurog ang puso ko nang makita ko siyang ganun. Yumuko si Teresa, hiyang-hiya na tumingin. Pumasok si Alessia at nakita niya yon. Nagwala siya. Sinigawan niya ako doon mismo. Inakusahan akong nakikialam at sinisira raw ang kung anong diet plan. Tanggal ako agad noon din. Nanginginig ang mga kamao ni Leonardo, galit na galit. "Diet? Kailan ba kailangang mag-diet ang mama ko?" "Eksakto! Palusot lang niya yon," sabi ni Rosa habang pinupunasan ang kanyang mga luha. "Pero hindi pa yan ang pinakamasakit. May mas matindi pa, Leonardo." Sumikip ang tiyan ni Leonardo. "Ano yon?" "Mga 2 linggo pagkatapos akong tanggalin, bumalik ako isang gabi. May naiwan kasi akong gamit sa storage room. Doon ko nakita ang mama mo, nasa likod ng bahay. Kinakalkal ang basura." Mahinang lumabas ang boses ni Leonardo. Kinakalkal niya ang basura.
Naghahanap siya ng natirang pagkain. Noong araw bago yon, nag-barbecue sina Alessia at ang mga kaibigan niya dito. Pinipili ng mama mo ang mga tira-tirang karne sa basurahan. Tuluyang napahagulgol si Teresa sa kinauupuan niya. Tumayo si Leonardo, hindi mapakali. Naglakad-lakad siya, parehong kamay nakahawak sa ulo, pilit inuunawa ang hindi niya matanggap na larawan sa isipan. Ang mama niya naghahanap ng makakain sa basura habang ang asawa niya ay nagpa-party kasama ang mga kaibigan. Hindi niya makayanan. Dinala ko siya sa bahay ko, patuloy ni Rosa, nanginginig ang boses. Pinakain ko siya ng mainit na pagkain, nakaligo siya. Binigyan ko ng malinis na damit. Nasa akin siya buong araw, pero pagdating ng gabi, nagpumilit siyang bumalik. Sabi niya, kapag nalaman ni Alessia na wala siya, may mangyayaring masama. Hindi makapaniwala si Leonardo habang nakatingin kay Rosa. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit hindi mo ako tinawagan noon din? Sinubukan ko. Tumawag ako sa iyo ng 3 beses. Pero laging voicemail ang sagot. Akala ko nasa meeting ka o walang signal. Ngayon iniisip ko, baka pati ang numero ko ay pinablock din niya sa cellphone mo. Kinuha ni Leonardo ang kanyang telepono mula sa bulsa at nag-scroll sa mga settings. Nandoon nga, nakablock din ang numero ni Rosa. Ilang tawag pa kaya ang pinatahimik ni Alessia? Ilang tao na kaya ang nagtangkang abutin siya habang tahimik na binubura ni Alessia ang bawat babala? May isa pa, nag-atubili si Rosa, ibinaba ang tingin sa sahig. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang sabihin. Sabihin mo, matigas na sagot ni Leonardo. Gusto kong marinig ang buong katotohanan. Lunok ni Rosa. Narinig ko si Alessia minsang tumatawag. Tumatawa siya. Sabi niya, sa wakas natanggal na raw niya ang matandang babae at nag-iipon na para mailagay si Mrs. Teresa sa Home for the Aged. Napahikbi si Teresa, mahina ngunit punong-puno ng sakit. Parang umikot ang mundo ni Leonardo. Home for the Aged, palihim, pinaplano ng asawa niyang itapon ng ina niya na parang sagabal. Bigla narinig nila ang tunog ng sasakyan na pumapasok sa garahe. Lumapit si Leonardo sa bintana. Bumaba si Alessia mula sa kotse, pulidong ayos, nakaayos ang buhok, mamahaling kasuotan, designer bag sa braso. Mukha siyang taong nabubuhay sa marangyang mundo habang ang ina ni Leonardo ay naghahalukay ng tira-tirang pagkain sa basura. Pumasok si Alessia sa pintuan at napatigil nang makita ang 3 nilang magkakasama. Biglang lumitaw ang isang ngiti sa mukha niya, sanay na sanay, ngunit peke. Leonardo, mahal, Rosa, anong sorpresa ito? Akala ko malinaw na... Tumahimik ka. Lumabas ang boses ni Leonardo na parang punyal, malamig, matatag, mapanganib. Ni siya mismo'y nagulat sa tono nito. Nanlaki ang mga mata ni Alessia. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, tumahimik ka. Hindi mo ako puputulin kahit minsan. Magsasalita ka lang kapag tapos na ako. Nagyakap ang kanyang mga braso at biglang nagbago ang ekspresyon niya. Matigas at mapanlaban, yung bersyon ni Alessia na matagal na niyang napapansin pero hindi kailanman hinarap. Sige, iritabling sabi niya, tuloy mo. Lumapit si Leonardo. Nasaan ang perang ipinapadala ko buwan-buwan para sa mama ko? Tanong niya, mabagal ang bawat salita. Nandun lahat, sagot nito, inis ang tono. Naayos ng maayos, isang bagay na hindi niya kailanman natutunan. Naayos saan? Sa bank account na binuksan ko para sa kanya, para sa kapakanan niya. Para sa kapakanan niya, ulit ni Leonardo, tumataas ang tono kahit pilit niyang pinapakalma ang sarili. Kinailangan pang magkalakal ng pagkain ng mama ko sa basura, Alessia. Ay naku naman, pagkain sa basura, mahilig talaga siyang mag-eksaherado. Noon pa man, mag-eksaherado. Inabot ni Leonardo ang kanyang bulsa at inilabas ang kwaderno. Tahimik niya itong inihagis sa sahig, bumukas malapit sa mga paa ni Alessia. Pulutin mo, utos niya, at basahin mo kung ano ang nakasulat diyan. Ayaw man, yumuko si Alessia at kinuha ang kwaderno, binasa ng mahina. Lakasan mo, kailangan marinig ito ng lahat.
Napabuntong hininga siya, iritado, tapos binasa ng patag ang boses. Ngayong araw ang kaarawan ko, 70 taong gulang. Nakahanap ako ng pirasong cake sa basura at kinain ko ito. Masarap siya. Tumahimik ang buong silid, mabigat at halos hindi na makahinga ang paligid. Kahit ang kumpiyansa ni Alessia ay unti-unting nabasag. Iyan ang isinulat niya sa mismong kaarawan niya, sabi ni Leonardo, nanginginig ang boses. Habang nasa salon ka, ginagastos ang pera ko para sa kuko mo, ang mama ko ay kumakain ng cake na itinapon ng iba. Hindi ko alam na kaarawan niya yon. Hindi ko alam, pilit ni Alessia. Tuluyan nang nawala ang kontrol ni Leonardo. 5 taon na kayong magkasama sa iisang bubong. Dahan-dahang tumayo si Teresa mula sa sofa, nanginginig ang mga binti. Agad gumalaw si Leonardo papalapit, pero tinaas ni Teresa ang kamay, senyales na kaya pa niya. Humarap siya kay Alessia at sa kabila ng payat at mahina niyang katawan, ang tindig niya ay punong-puno ng dignidad na parang pinuno ang buong silid. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Alessia? Tanong niya ng mahinahon. Hindi ang mga araw na wala akong maayos na pagkain, hindi ang mga gabing giniginaw ako, kundi ang paraan ng pagtitig mo sa akin na para bang wala akong halaga, na para bang isa akong abalang kailangang alisin. Ni minsan ay hindi nanginig ang kanyang boses. Inalay ko ang buhay ko sa anak ko. Nagdoble ako ng trabaho matapos siyang mawalan ng ama. Nagpupuyat ako tuwing may lagnat siya. Ibinenta ko pa nga ang singsing ko sa kasal para lang matapos niya ang pag-aaral niya. Malayang dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi, pero nanatiling matatag at malinaw ang kanyang tinig. At ikaw, ano ang ginawa mo? Nakakuha ka ng lalaking buo na may edukasyon, may pananagutan, may kinabukasan. Hindi mo yan binuo. Tinamasa mo lang ang bunga ng taon-taong sakripisyo. Tapos, tinuring mo akong parang basura. Sinubukan ni Alessia na magsalita, pero nabulunan siya sa sariling salita. Walang lumabas. Tiningnan siya ni Leonardo, ngayong talagang tiningnan siya, at may nabago sa loob niya. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang kaakit-akit pulidong babaeng minahal niya. Ang nakita niya ay isang taong may kakayahang maging malupit, isang taong inapi ang isang matanda't mahina na wala namang ginawang masama. Alam mo kung anong mangyayari ngayon? Sabi ni Leonardo, mababa pero matalim ang boses. Aakyat ka, mag-iimpake ka ng gamit mo at aalis ka sa bahay na to. Bukas makakatanggap ka ng tawag mula sa abogado ko. Tinitigan siya ni Alessia, tila hindi makapaniwala. Pinalalayas mo ako. Oo, dahil sa kanya? Dahil sa mama ko. At hindi lang dahil sa kanya, kundi dahil sa iyo. Dahil sa mga pinili mong gawin. Dahil sa kung sino ka talaga. Napalingalinga si Alessia at napagtanto niyang wala na siyang kakampi. Wala siyang sinabi. Kinuha ang kanyang bag at tumungo sa pintuan. Pagkalapit sa labas, tumingin siya kay Leonardo ng masama. Pagsisisihan mo to! Hinding-hindi, agad na sagot ni Leonardo. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang pagkatiwalaan ka. Ang pag-aaksaya ng panahon sa iyo sa halip na sa mama ko. Pero dito na yon nagtatapos. Malakas ang pagsara ng pinto at tila umalingaw-ngaw ang dagundong sa buong bahay. Umupo si Leonardo sa tabi ng kanyang ina, marahang niyakap ito at hinila palapit sa kanya. Tahimik na umiyak si Teresa, pero ngayon hindi na yon luha ng takot o kahihiyan. Luha na yon ng ginhawa. Lumapit si Rosa at sumama sa kanila at nagyakapan silang tatlo. Pinapalaya ang mga linggong puno ng tahimik na pagdurusa. Pero alam ni Leonardo na hindi pa tapos ang laban. Sa umaga, darating ang pinakanatatakutan niya dahil sa pagsikat ng araw at sa wakas na pagtingin niya sa mga bank account, matutuklasan niya ang mas matinding bangungot. Hindi na itabi ang pera, nawala na. At ang malaman kung saan ito napunta ay magpapaalab ng galit sa loob niya na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Pagsapit ng madaling araw, hindi pa rin nakatulog si Leonardo kahit isang minuto. Nananatili siyang nasa tabi ng kanyang ina buong gabi.
Pinagmamasdan itong mahimbing na natutulog sa unang pagkakataon sa matagal na panahon. Ang maamong anyo nito habang nagpapahinga ay tila pinipiga ang kanyang dibdib. Ilang gabi na kaya siyang hindi natutulog, giniginaw, gutom, takot na takot, habang siya'y namumuhay na walang kaalam-alam. Pagpasok ng unang liwanag ng umaga sa silid, tahimik siyang tumayo para hindi magising ang ina. Lumakad siya papunta sa opisina na may mabigat na damdamin. Kailangan na niyang buksan ang bank statements. Kailangan niyang makita sa sarili niyang mga mata kung ano talaga ang ginawa ni Alessia. Binuksan niya ang computer at nag-log in sa account na ginawa niya para sa buwanang padala kay Teresa. At ang lumabas sa screen ay nagpahinto ng tibok ng puso niya. Sa nakalipas na 2 buwan na ipadala ang mga transfer gaya ng dati, 5,000 reais tuwing unang araw ng buwan. Pero hindi nagtagal ang pera sa account. Ilang oras lang na ilipat na ito sa ibang account, isang account na hindi niya kilala. Agad niyang kinopya ang account number at tinawagan si Bruno, ang pinagkakatiwalaan niyang accountant at matagal ng kaibigan. 6:00 pa lang ng umaga pero hindi na siya makapaghintay. Bruno, kailangan ko ng tulong. I-trace mo agad itong account. Makalipas ang 30 minuto, tumawag si Bruno pabalik. Ang account ay nakapangalan kay Carla Mendez, ang kapatid ni Alessia. Parang may kumulo sa loob ni Leonardo, naglalagablab na galit. Hindi lang pala si Alessia ang nagnakaw sa pera ng kanyang ina, isinangkot pa nito ang buong pamilya niya. Nagpatuloy si Leonardo sa paghahalungkat at nadiskubre niyang mas malala pa ang lahat. Ginamit ni Alessia ang pangalan ni Teresa para magbukas ng mga credit card. Pati mga loan ay kinuha gamit ang mga dokumento ni Teresa bilang garantiya. Sa kabuuan, umabot na sa halos 80,000 reais ang utang. Leonardo, lumingon siya at nakita ang kanyang ina sa pintuan ng opisina, balot pa rin sa kumot. Mukha siyang marupok gaya ng isang munting ibon na nalunod sa bigat ng tela. Anak, maganda umaga, mahimbing ba ang tulog mo? Oh mama, matagal na rin mula nung huling beses akong nakatulog ng ganun. Dahan-dahan siyang lumapit. Anong ginagawa mo? Tinitingnan ko ang mga record sa bangko. Mama, may itatanong ako na mahalaga. Pinapirma ka ba ni Alessia ng kahit anong papel nitong mga huling linggo? Nag-isip si Teresa. Oo, sabi niya para raw sa pag-update ng account ko sa bangko. May bago raw silang sistema. Pumikit si Leonardo at pinilit pigilan ng bagyong galit sa dibdib. Hindi yun update, Mama. Mga kasunduan yun para sa loan. Ginamit niya ang pangalan mo para mangutang. Magkano ang kinuha niya? 80,000 reais. Napakapit si Teresa sa dibdib at tila lalo pang namutla ang mukha. Diyos ko, wala talaga akong alam, anak. Niloko niya ako. Alam ko, Mama, wala kang kasalanan sa lahat ng ito. Inalalayan niya ito pabalik sa sofa at marahang pinaupo. Diyan ka lang muna, magtitimpla ako ng kape natin. Habang nagtitimpla siya sa kusina, tumunog ang doorbell. Pagbukas niya ng pinto, naroon ang isang lalaki na naka-Amerikana at may dalang aktong maleta. Magandang umaga, kayo po ba si Leonardo Santos? Ako nga, narito ako mula sa korte. May dala akong summons para kay Ginang Teresa Santos. Parang may buhol sa sikmura ni Leonardo. Summons? Para saan? May hindi nabayarang utang. May 15 araw siyang palugit bago kumpiskahin ang kanyang mga gamit. Kinuha ni Leonardo ang dokumento at agad itong binasa. Isang loan na 50,000 reais. Kinuha 6 na linggo na ang nakakalipas. Nakapangalan kay Teresa. May pirma ito na opisyal na notaryo. Agad niyang nakilala ang sulat kamay ng kanyang ina. Hindi pantay at nanginginig tulad ng pirma ng isang taong nalito o nasa ilalim ng matinding tensyon. Salamat, sabi niya sa opisyal, sabay tahimik na isinara ang pinto. Bumalik siya sa sala kung saan naghihintay si Teresa, malaki ang mga mata sa pag-aalala. Ano yon, anak?
Tanong niya. Umupo siya sa tabi nito at marahang hinawakan ang mga kamay nito. Mama, naaalala mo bang isinama ka ni Alessia sa notaryo? Oo, naaalala ko, sagot ni Teresa. Ang sabi niya, kailangan daw iparehistro ang ilang papeles ng bahay. Hindi para sa bahay yon, Mama. Mga papeles yon para mapatotohanan ang pirma mo sa loan na 50,000 reais. Napuno ng luha ang mga mata ni Teresa at tahimik siyang nagsimulang umiyak. Hindi ko naiintindihan ang mga ganitong bagay, anak. Ang sabi niya, kailangan ko lang pumirma, parte lang daw ng proseso. Niloko niya ako. Sakto namang dumating si Rosa, may dalang bag na may mainit na tinapay at gatas. Binuksan ni Leonardo ang pinto at pinapasok siya. Dumiretso si Rosa sa kusina, gamay na gamay ang paligid na para bang bahay din niya. May dala akong almusal, sabi niya. Kailangan ng makakain ng maayos si Mrs. Teresa. Nagtipon silang tatlo sa mesa. Pinanood ni Leonardo ang ina habang dahan-dahang kumakain, maingat na ngumunguya ng bawat kagat ng tinapay na may mantikilya. Napansin niya ang isang bagay na hindi pa niya nabigyang pansin noon, ang tahimik na ligaya ng pagkain kapag tunay kang gutom. Rosa, tanong niya, kilala mo ba ang kapatid ni Alessia? Si Carla? Oo. Madalas siyang pumunta rito tuwing wala ka. Lagi silang nasa kwarto ni Alessia nagtatawanan. Anong pinagkakatawanan nila? Nag-atubili si Rosa. Ayokong magsalita ng masama tungkol kanino man. Pakiusap, Rosa, kailangan ko itong malaman. Ibinaling ni Rosa ang tingin pababa tapos mahinang nagsalita. Madalas nilang pinagtatawanan si Mrs. Teresa. Isang beses, narinig kong sinabi ni Carla na ang matatanda raw ay pabigat lang, gastos lang daw sila. Tumawa si Alessia at sabi niya sa wakas daw ay naaayos na niya ang problema. Tumigil si Teresa sa pagkain, na natiling hindi galaw ang piraso ng tinapay sa pinggan. Nakita ni Leonardo ang kirot na dumaan sa mga mata ng ina. Napakuyom siya ng kamao at pinigilan ang sarili na manuntok ng kung ano. May isa pa, dagdag ni Rosa. Nagbubukas daw ng tindahan ng damit si Carla. Sabi ni Alessia, tutulungan niya sa gastos kasi daw nakahanap na siya ng magandang paraan para makakuha ng pera. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang perang nawawala ay ginamit para simulan ang negosyo ni Carla. Kinuha ni Leonardo ang kanyang telepono at muling tinawagan si Bruno. Bruno, pwede mo bang tingnan kung saan ginamit ang pera sa account ni Carla? 15 minuto lang, dumating ang sagot. Bayad sa mga supplier ng damit, renta sa commercial space at renovation, lahat dokumentado. Ginamit ni Carla ang perang para sana kay Teresa upang magbukas ng mamahaling butik sa pinakasosyal na mall sa syudad. Biglang tumayo si Leonardo, halos matumba ang upuan. Ayusin ko to, ngayon na. Saan ka pupunta, anak? Sa mall, kakausapin ko si Carla. Leonardo, huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Napahinto siya at tiningnan ang ina. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, nag-aalala pa rin ito para sa kanya. Nanatiling mabait ang puso nito. Lumapit siya at marahang hinalikan ang noo ng ina. Huwag kang mag-alala, mama. Hindi ako manggugulo. Gusto ko lang mabawi ang para sa'yo. Makalipas ang 30 minuto, nakarating siya sa mall. Nasa ikalawang palapag ang butik ni Carla. Nasa gitna mismo ng pangunahing pasilyo. Malalaking salaming panel, magagarang dekorasyon at mga sabitang puno ng mamahaling damit. Lahat pinunduhan ng perang dapat sana'y pambili ng pagkain ng kanyang ina. Pumasok si Leonardo, nasa likod ng counter si Carla, nakabihis ng pang-showroom, abala sa pagtulong sa isang customer. Nang makita siya, agad lumitaw ang sanay at peking ngiti sa mukha nito. Leonardo, anong ganda namang sorpresa, napadaan ka para humanga sa tindahan ko. Hinintay niyang makaalis ang customer bago siya lumapit. Huwag! Andito ako para malaman kung gaano karami sa ipon ng nanay ko ang ginamit mo para itayo ang lahat ng ito.
Nawala ang ngiti ni Carla, parang ilaw na biglang pinatay. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin, sagot niya ng malamig. Hindi mo alam. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya ang screen. Heto ang mga deposito, 100,000 reais na inilipat mula sa account ng nanay ko papunta sa iyo nitong nakaraang 2 buwan. At bawat sentimo, ginastos dito mismo. Nagyakap si Carla ng braso, wala na ang pakitang kaibigang asal. Hindi naman kailangan ng nanay mo ng ganong kalaking pera. Nasa bahay lang siya at walang ginagawa. Walang ginagawa? Kalma ang boses ni Leonardo pero matalim parang kutsilyo. Nangangalakal siya ng pagkain sa basurahan habang pinupuno mo ang mga estanteng to ng mamahaling produkto. Ay nako, tigilan mo nga ang drama. Lagi namang pinalalaki ni Alessia ang mga bagay-bagay. Pinalalaki? Lumapit siya, mas lalong seryoso ang itsura. Gusto mo ba ng mga litrato? Timbang ng nanay ko 45 kilo kasi 2 buwan siyang hindi nakakain ng maayos. Nanigas ang isang empleyado sa likod. Bumabagal ang mga dumadaan. Lalong lumapot ang tensyon sa tindahan. Lumapit si Carla at bumulong, "Pakibabaan ang boses mo, nanggugulo ka." "Eksaktong gulo ang gusto ko." Mas malakas ang pagkakasabi niya ngayon. "Gusto kong malaman ng lahat dito na ang butik na to ay itinayo gamit ang perang ninakaw mula sa isang 70 taong gulang na babae na nagutom para lang magmukhang maganda ang lugar na to." Huminto ang mga taong naglalakad sa pasilyo. Marami ang naglabas ng cellphone. May nagsimulang mag-video ng pagtatalo na mula ang mukha ni Carla halong galit at kahihiyan. "Wala kang ebidensya sa mga sinasabi mo," mariin niyang sagot. "Walang ebidensya." Binuksan ni Leonardo ang dalang folder. "Meron akong bank transfers. Meron akong peking mga kontrata sa pautang na kayo ang nag-ayos. May mga saksi akong magsasalita. At may mga abogado akong handang magsampa ng kaso para sa panlilinlang at pang-aabuso sa isang matandang babae." Piliting kumalma ni Carla pero nanginginig ang boses niya. "Leonardo, pag-usapan natin to ng maayos. Maayos pa natin to." "Wala nang aayusin. May 48 oras ka para ibalik ang lahat ng pera. Kapag hindi mo ginawa, pupunta ako sa pulis at hayaan natin silang alamin kung paano mo talaga pinunduhan ang lugar na to." Tumalikod na siya papunta sa labasan pero huminto at lumingon sa huling pagkakataon. "At Carla, mas mahalaga ang nanay ko kaysa sa lahat ng bagay dito sa tindahan mo. Mas mahalaga siya kaysa sa buong mall na ito. Kung meron kang kahit kaunting konsensya, maiintindihan mo yan," dagdag niya. Pagkatapos ay lumabas na siya ng tindahan, iniwan ang mga matang nakatingin sa kanya. May mga pumalakpak, may mga nagpatuloy sa pagbidyo. Wala siyang pakialam. Hayaan mong kumalat ang video. Hayaan mong makita ng lahat ang ginawa nila. Habang pauwi siya, tumunog ang telepono. Si Bruno. "Leonardo, may nahanap akong mas maraming detalye. Mas mabuting umupo ka muna bago ko sabihin." "Sabihin mo na," sagot niya. "Hindi lang basta inilipat ni Alessia ang pera mula sa account ng nanay mo," ani Bruno. Gumawa siya ng offshore account sa pangalan niya at inilipat ang mahigit 200,000 reais doon. Humigpit ang hawak ni Leonardo sa manibela. 200,000? Paano niya nagawang ilipat yun nang hindi ko napansin? "Meron pa," dagdag ni Bruno. "Balak na niyang umalis ng bansa. Nakabook na ang flight papuntang Portugal. Aalis na siya sa susunod na linggo." Ngayon malinaw na ang lahat. Plano na pala talaga ang lahat ni Alessia. Nakawin ang lahat ng kaya niyang makuha. At pagkatapos ay maglaho. Iiwan niya si Teresa na may utang, walang-wala at ganap na mag-isa. At malalaman lang ito ni Leonardo kapag huli na ang lahat. Pero hindi niya inakala na ganon si Leonardo. Hindi niya alam ang tungkol sa mga koneksyon nito, ang karanasan niya, ang kakayahan niyang kumilos. Ngayon, hindi na lang pera ang pinag-uusapan. Ngayon, ang mahalaga ay masiguro na sina Alessia at Carla ay hindi na muling makasira ng buhay ng ibang tao. Ang mahalaga ay katarungan. Pagka-uwi niya, sinalubong siya ng amoy ng banilya. Sa kusina,
Nagbe-bake ng cake sina Teresa at Rosa. Nakangiti ang kanyang ina habang hinahalo ang masa. Matagal na mula nung huli niya siyang nakita na ngumiti ng ganoon. Tiningnan siya nito, bahagyang nawala ang ngiti. "Naayos mo ba lahat, anak?" "Hindi pa, ma, pero aayusin ko." Ang hindi niya sinabi ay mas malalim ang katotohanan kaysa sa alam nito. Dahil ang sobre na dumating ng mas maaga sa araw na iyon ay may laman na mas mabigat pa sa masamang balita. Ipinapakita nito na hindi lang pera ang kinuha ni Alessia, kundi isang bagay na mas mahalaga. At kapag nalaman ito ni Teresa, baka hindi nakayanin ng puso niyang marupok. Nasa ibabaw ng mesa ang sobre, payak na kayumangging papel. Walang return address, tanging pangalan at address ni Leonardo nakasulat sa kamay. Na-deliver ito kaninang umaga habang wala siya. Nasa kusina pa rin sina Teresa at Rosa, masayang nag-uusap habang tinatapos ang cake. Kinuha ni Leonardo ang sobre at pumasok sa opisina, mabigat ang pakiramdam sa dibdib. May kutob siyang hindi magiging madali ang laman nito. Maingat niyang binuksan ang sobre at kinuha ang mga dokumentong nasa loob. Mukhang opisyal ang mga ito, may tatak, pirma at notaryo. Habang binabasa niya, para bang nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isa itong deed, isang legal na dokumento ng paglilipat ng pag-aari ng bahay, ang mismong bahay kung saan siya lumaki. Kung saan nanirahan ng kanyang ina sa loob ng mahigit 40 taon, ililipat na ito kay Alessia. Ang petsa sa mga dokumento, 3 linggo na ang nakalipas. Nandoon ang pirma ni Teresa, pero mukhang mahina at hindi natural, parang pinilit. O mas malala pa, Peke, may kalakip na liham sa deed galing kay Gilberto, ang kapitbahay nila. "Leonardo, akala ko kailangan mong malaman ang nangyari. Nakita kong isinama ni Alessia ang nanay mo sa notaryo, ilang linggo na ang nakalipas." Umiiyak siya at sinasabing ayaw niyang pumirma sa kahit ano. Hinila siya ni Alessia sa braso at halos kalad ka rin papasok. "Dahil sa nakita ko, kinausap ko ang clerk at nakuha ko ang mga kopya ng dokumento sa tulong ng pinsan ko." "Gilberto," kumapit si Leonardo sa mesa para hindi siya matumba. Kinuha ni Alessia ang bahay, ang tanging lugar na tunay na pag-aari ni Teresa, ang kanyang tahanan, ang buong buhay niya. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Teresa, may dalang piraso ng cake sa plato. "May dala akong para sa'yo, anak," sabi niya na may mahinahong ngiti. Mainit-init pa. Agad sinubukang itago ni Leonardo ang mga dokumento, pero nakita ito ni Teresa bago pa niya magawa. Nawala ang kulay sa mukha nito. Halos mahulog ang plato sa kamay. "Ano yan?" mahina niyang tanong. Wala nang saysayang magsinungaling. "Mama, upo ka muna, please." Dahan-dahan siyang umupo sa upuan, nanginginig ang mga kamay. Inilapag ni Leonardo ang diid sa harapan niya. Tahimik na binasa ni Teresa ang mga dokumento. Pagkatapos, hindi siya gumalaw. Nakatingin lang siya sa papel, tila natigilan. "Ang bahay," mahina niyang sambit. "Kinuha niya ang bahay ko?" "Sinubukan niya," matatag na sagot ni Leonardo. "Pero hindi ito legal. Pinilit kang pumirma. Walang hukuman na tatanggap nito." Umiling si Teresa dahan-dahan. "Naalala ko ang araw na yon. Sinabi niya sa akin na kailangan naming i-update ang mga record sa munisipyo. Sabi niya required daw o kaya'y may multa kami. Natakot akong may magawang mali, kaya pumirma ako nang hindi nagtatanong." Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. "Ang bahay na ito lang ang meron ako, Leonardo. Dito ka isinilang. Ang tatay mo ang nagtanim ng punong mangga sa labas. Punong-puno ito ng alaala natin. Bawat sandali, bawat litrato, bawat tawa." Lumuhod si Leonardo sa tabi niya at hinawakan ang nanginginig niyang mga kamay. "Walang makakaagaw ng bahay na ito sa iyo. Ipinapangako ko yan." Tumingin si Teresa sa kanya, wasak ang puso. Paano magagawa ng isang tao ang ganito kalupit? Mahina niyang tanong. Paano nagagawang agawan ng tahanan ang isang matandang babae? Biglang tumunog ang doorbell. Tumayo si Leonardo para buksan ito. Sa pintuan, naroon ang isang maliit na grupo ng mga kapitbahay, sina Beatriz,
Teresana, Gilberto, Irene at ilang iba pa na kilala niya sa pangalan. Lahat sila ay seryoso ang itsura, may daladalang kabigatan. "Leonardo," sabi ni Gilberto, "pwede ba kaming pumasok? Kailangan naming makipag-usap." Nagtungo silang lahat sa sala. Pinunasan ni Teresa ang mukha niya at lumabas mula sa kusina. Sumama rin si Rosa. Lumapit si Gilberto. "May isang bagay kang kailangang malaman. Ngayong umaga lang namin ito nalaman." "Ano yon?" tanong ni Leonardo. Si Irene ang sumunod na nagsalita. "Hindi lang ang nanay mo ang ginawa ng ganito ni Alessia. May malamig na kilabot na dumaan sa katawan niya. Anong ibig mong sabihin?" Ipinaliwanag ni Irene. Noong isang linggo, nalaman ni Donna Ofelia Vasconcelos na inubos ng apo niya ang retirement account niya. Pareho ang dahilan, sabi tutulungan daw niya sa pag-manage pero ginastos ang lahat. Nagpatuloy si Beatrice, "Hindi lang siya, ginawa rin ito ng anak ni Ginoong Antonio, pati pamangkin ni Donna Marta ganun din." Napatingin si Leonardo sa kanila hindi makapaniwala. "May iba pa bang dumaan sa ganito?" "Oo," kumpirmang sagot ni Gilberto. "At alam mo ba kung paano namin nalaman? Si Alessia pala ang nagpapatakbo ng mga workshop." "Workshop?" ulit ni Leonardo. "Tinuturuan niya ang mga tao kung paano hawakan ang pera ng matatandang kamag-anak. Pati bayad ang mga ito. Nagpaupa pa siya ng kwarto para sa mga meeting at tinawag itong Pamilya Financial Management." Napasingap si Teresa at tinakpan ang bibig. Gulat na gulat. Ginawang negosyo ang kanyang pagdurusa, kinuha ni Teresana ang kanyang cellphone. "Nakapasok ako sa WhatsApp group nila. Tingnan mo ang mga mensaheng ito." Tiningnan ni Leonardo ang mga screenshot sa phone ni Teresana. I-block ang number ng nanay mula sa contact list ng anak. Sabihing nagsisimula na siyang makalimot. Kunin muna ang access sa bank account tapos saka kunin ang ari-arian. Malamig na mga tagubilin, kalupitan, inayos na parang estratehiya, ibinalot at ibinenta na parang lehitimong serbisyo. "Ilan ang ginawa niya nito?" tanong ni Leonardo, gulat na gulat. "Hindi bababa sa 15 pamilya sa ating barangay," tahimik na sagot ni Gilberto. 15 matatanda, ulit ni Leonardo. 15 tao na ginawan ng pareho kay mama? Dahan-dahang tumango si Beatrice at malamang mas marami pa na hindi pa natin naririnig. Tumayo si Teresa, lahat ay napatingin sa kanya. Bagamat payat at marupok pa rin ang itsura niya, may isang bagay na nagbago. May apoy sa kanyang mga mata na hindi nila nakita noon. "Kailangan nating kumilos," sabi niya. Klaro ang kanyang boses. "Hindi na lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa bawat magulang, bawat lolo't lola na tahimik na naghihirap, takot magsalita." "Ma!" simula ni Leonardo, lumapit sa kanya. Pero pinatigil siya nito sa isang tingin. "Wag, Leonardo, nanahimik ako, nahihiya ako. Akala ko sisirain ko ang buhay mo, mas papahirapan ka pa. Kaya tumahimik ako at dahil doon muntik ko nang mawala ang lahat." Muling napuno ng luha ang mga mata niya pero matatag pa rin ang kanyang tinig. "Hindi ko hahayaang danasin pa ito ng ibang babae. Hindi ko hahayaang huli na rin ang lahat para sa ibang anak gaya ng nangyari sa'yo." Naramdaman ni Leonardo ang paninikip ng dibdib sa damdamin. Naroon pa rin ang matapang, matatag na babaeng nagpalaki sa kanya. Muling bumangon. "Anong gusto mong gawin, ma?" tanong niya. Huminga ng malalim si Teresa, puno ng layunin. "Gusto kong i-report ang lahat. Gusto kong lumabas ang katotohanan para sa lahat. Ang ginawa ni Alessia sa akin at sa ibang pamilya hindi dapat manatiling lihim. Kailangan nating siguraduhin na hindi na ito mauulit." Nagsimulang pumalakpak ang mga kapitbahay. Una, iilang marahang palakpak, tapos lumaganap ang suporta sa buong sala. Pinunasan ni Beatrice ang kanyang mga luha. Niyakap ni Teresana si Teresa. Lumapit si Gilberto kay Leonardo at sinabi, "Kahanga-hanga ang nanay mo, palaban talaga siya."
Tumango si Leonardo, may ngiting puno ng emosyon. Alam ko, nakalimutan ko lang saglit. Tumayo si Irene. Hindi kayo nag-iisa rito. Kasama niyo kami. Titipunin namin ang lahat ng biktima, kukunin ang bawat dokumento, bawat kwento. Ihahain natin ang katotohanan at pananagutin natin siya sa lahat ng ginawa niya. Habang lumilipas ang araw, naging parang headquarters ang bahay nila. Nagdatingan ang mga kapitbahay na may dalang files, folder, resibo. Bawat isa may dalang kwento ng panlilinlang at sakit. May nagdala ng mga baked goods, may nagdala ng mga dokumento. Pero higit sa lahat sila'y may dalang iisang bagay, determinasyon. Umiikot si Rosa, gumagawa ng kape para sa lahat. Nakikinig si Teresa sa bawat bisita, mahinahong hinahawakan ng kamay ng bawat matatandang dumating. Nasa mesa si Leonardo, inaayos ang lahat, mga pangalan, petsa, salaysay. Pagsapit ng gabi, mahigit 20 tao na ang nasa loob ng bahay. Ang nagsimula bilang isang pamilyang sugatan ay isa ng kilusan. Nasa kusina si Teresa nang tawagin siya ni Leonardo sa opisina. Dumating na si Bruno, nakaupo sa tabi niya. Ma, sabi ni Leonardo, may nahanap si Bruno na mahalaga. Ipinakita ni Bruno ang kanyang tablet sa kanila. Sinuri ko ang record ng notaryo. Hindi tugma ang pirma sa deed sa mga opisyal na nasa file. Peke ang pirma. Malalim ang buntong hininga ni Teresa, para bang nabunutan ng tinik. Ibig sabihin, akin pa rin ang bahay? Oo, kumpirmang sagot ni Bruno. At ngayong may ebidensya na tayo, pwede na tayong magsampa ng kaso. Peke ang pirma at kriminal ang kasong iyan. Napatingin si Leonardo sa bintana. Sa labas, nagtipon ng mga kapitbahay sa ilalim ng punong mangga na itinanim ng kanyang ama taon na ang nakalipas. Nag-uusap sila, nagbabahagian, nag-oorganisa, pinagbubuklod ng iisang layunin. Hindi na lang ito isang usapin ng pamilya, isa na itong layunin, isang paninindigan para sa mga walang ibang tagapagtanggol. Hinawakan ni Teresa ang kamay ng kanyang anak. Sa tingin mo, mananalo tayo? Ngumiti si Leonardo, isang totoong ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Kasama kita sa panig ko, ma? Hindi tayo matatalo. Pero ni isa sa kanila walang ideya kung ano ang hatid ng susunod na umaga. Dahil paglabas ng araw, nagbago ang lahat. Naging pampubliko ang kwento. Sa kung anong paraan kumalat online ang mga detalye. At ngayon, ang buong bansa ay nakatingin. Naghahanap ng sagot. Nananawagan ng hustisya. Iba ang pakiramdam ng sikat ng araw na iyon. Nagising si Leonardo sa teleponong walang tigil sa pag-vibrate. Mga tawag, mensahe, email. Narinig ng mundo ang kanilang kwento at hindi ito nananatiling tahimik. Kinuha niya ang telepono, gulat sa dami ng notifikasyon. Umandar ang screen na puno ng social media tags. May nag-record ng eksena sa mall, ang pagtutuos niya kay Carla at in-upload ito. Nag-viral na ang video, lampas 2 milyong views. Sumasabog na ang seksyon ng komento. Ganito rin ang nangyari sa lola ko. Pinagdadaanan ng tatay ko ang halos parehong sitwasyon. Kailangan nating protektahan ang mga nakatatanda. Mabilis ang tibok ng puso niya habang nag-i-scroll. Maraming tao ang nagsasalita. Narating ng kwento nila ang mas marami pang tao kaysa sa naisip niya. Pumasok siya sa kusina at nakita ang kanyang ina na gising na nakaupo sa tabi ng bintana, may hawak na mug ng kape. May kapayapaan sa mukha nito na matagal na niyang hindi nakita. Magandang umaga, ma. Lumingon ito at ngumiti. Isang tunay na ngiti yung may ningning sa mga mata. Magandang umaga, anak. Umupo si Leonardo sa tabi niya. Yung video kumalat na. Pinag-uusapan na ng mga tao ang nangyari. Tumango si Teresa, dahan-dahan. Oo, tinawagan ako ni Beatrice kaninang umaga para sabihin. Sabi niya, buong kapitbahayan ay pinag-uusapan ito. Ayos ka lang ba roon? Mahinahon niyang tanong. Iniabot ni Teresa ang kamay niya.
Ayos lang ako, alam mo kung bakit. Dahil kung ang pagbabahagi ng nangyari sa akin ay makakatulong para may isang tao man lang na hindi maranasan ang parehong sakit, sulit na lahat. Nanikip ang lalamunan ni Leonardo. Ang tapang at biyaya ng babaeng ito sa tabi niya, nakalimutan na niya kung gaano ito kalakas. May iniisip ako, sabi niya. May gusto sana akong gawin ngayon kung gusto mo rin. Kumiling si Teresa, may pagtatakang banayad. Ano yon? Gusto kong mag-bake tayo ng chocolate cake na tinuro mo sa akin nung bata pa ako. Yung paborito ni Dad. Matagal na nating hindi nagawa yon. Napuno ng luha ang mga mata ni Teresa pero hindi dahil sa sakit. Mainit ang mga luhang iyon, puno ng pag-ibig. Yung paborito ng tatay mo. Yun nga. Hinaplos niya ng banayad ang kamay ng anak. Gustong-gusto ko yon. Nang umagang iyon, ang kusina ay napuno ng tawanan at ng ritmo ng matatamis na alaala. Ibinigkas ni Teresa ang resipe mula sa alaala habang si Leonardo ay nahihirapang ayusin ang mga sangkap. Napatawa siya nang magkamali ito sa sukat, kinutya siya ng medyo sobra ang nilagay na kokowa at banayad na itinama siya ng labis nitong hinalo ang masa. Parang bumalik sila sa panahong payak lang ang buhay kung kailan ang kaligayahan ay nasusukat sa kutsarang asukal at ang pagmamahal ay naipapasa sa maiinit na kusina at sa apron na puno ng harina. Nang mailagay na nila ang cake sa oven, humarap sa kanya si Teresa. Alam mo anak, mahina niyang sabi, may natutunan ako nitong nakaraang 2 buwan. Ano yun, ma? Ang pinakamasakit na gutom ay hindi ang gutom sa pagkain. Gutom ito sa yakap, sa may makausap, sa pakiramdam na may nagmamalasakit pa rin na nandito ka. Tumama ng diretsyo sa dibdib niya ang mga salitang iyon. Payak man, para itong katotohanang matagal na niyang iniiwasang harapin. Akala niya sapat na ang pagpapadala ng pera, na ang pagbabayad ng mga bayarin ay katumbas ng pagmamahal. Pero sa simula pa lang, siya lang pala ang kailangan nito, ang kanyang oras, atensyon at boses. Napabayaan kita, mahina niyang sabi. Umangat si Teresa at marahang hinawakan ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Hindi anak, hindi mo ako napabayaan, binubuo mo ang sarili mong buhay. Alam ko yun mula pa noon, pero sana nagsalita ako. Tumigil siya sandali, saka tiningnan ito ng diretso sa mata. Makinig ka sa akin, Leonardo. Alam kong may ginagawang masama si Alessia. May nakita ako, may naramdaman ako, pero nanahimik ako dahil nakita kong masaya ka, nakatutok ka sa pangarap at sa trabaho mo. Paano ko sisirain yon? Paano ko ipaparamdam sa iyo na mali ang babaeng mahal mo? Lumaki ang mga mata ni Leonardo. Alam mo? Tumango si Teresa at bumalik ang mga luha, mabagal, tahimik. Oo, akala ko pinoprotektahan kita sa pagiging matatag at pagharap ko mag-isa. Pero hindi ako naging matatag. Sinaktan ko ang sarili ko at itinaboy kita palayo. Hindi na nagsalita si Leonardo, niyakap na lang niya ito ng mahigpit. Nakatayo silang magkasugpong sa gitna ng kusina, magkayakap at malayang lumuluha. Luha para sa mga nawala, sa mga itinago at sa mga wakas na nagsisimula ng maghilom. At habang bumabalot ang amoy ng tsokolate sa buong bahay para itong alaala. Matamis, mainit at puno ng panibagong damdamin, isang simula. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Binuksan ito ni Leonardo at napatigil na sa pintuan si Alessia. Pero hindi na siya ang parehong babaeng umalis, 2 araw na ang nakalipas. Wala na ang ayos at kumpiyansang itsura. Ang Alessia ngayon ay may maga at mapupulang mata sa kakaiyak, gusot ang mga damit at gusot ang buhok. Leonardo, mahinang sabi niya, kailangan kitang makausap. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot niya, habang unti-unting isinasara ang pinto. Pakiusap niya, 5 minuto lang. Bago pa siya makasagot, lumitaw si Teresa sa likod niya. Papasukin mo siya, anak. Ma, hayaan mo siyang magsalita at hayaan mo akong makinig.
Ayaw man tumabi si Leonardo. Dahan-dahang pumasok si Alessia, mabagal ang bawat hakbang. Huminto siya sa gitna ng sala at tila hindi alam kung saan pupunta. Itinuro ni Teresa ang sopa, umupo si Alessia at sinamahan siya ni Teresa. Nakatayo pa rin si Leonardo, nakatawid ang mga braso at matamang nagmamasid. Ginang Teresa, panimula ni Alessia, nanginginig ang boses. Nandito po ako para humingi ng tawad. Patawad? Singal ni Leonardo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Hayaan mo siyang magsalita, anak, mahinahong sabi ni Teresa. Huminga ng malalim si Alessia, nanginginig. Alam kong walang makakapagpaliwanag sa ginawa ko. Isa akong walang puso, mapagmanipula, pero kailangan niyong marinig ang totoo. Hindi ako nandito para burahin ang nakaraan. Gusto ko lang itong ipaliwanag. Bahagyang tumango si Teresa, nakikinig ako. Lumaki akong walang-wala. Nagkakandako ba ang nanay ko sa 3 trabaho? May mga gabing natutulog kaming gutom. Mga damit namin halos magkabit-kabit na lang. Sa paaralan, palagi akong nahihiya. Nangako ako sa sarili kong hindi ko na muling mararanasan ang ganong kahinaan. Bumuhos ang luha sa pisngi ni Alessia. Nang makilala ko si Leonardo, akala ko nahanap ko na ang buhay na yon. Hindi lang ang maginhawang buhay, kundi pagmamahal, kinabukasan, katatagan. At sa simula, totoong minahal ko siya. Pero habang lumilipas ang panahon, bumalik ang mga lumang takot. Takot na mawala ang lahat, na bumalik sa pagiging mahirap, na mawala ng kontrol sa buhay. Naggit-ngit ang panga ni Leonardo. Kaya ang solusyon mo, sakta ng nanay ko? Alam kong baluktot pakinggan, pero sa isip ko, habang mas marami akong naitatabing pera, mas ligtas ako. At ang nanay mo, pinaalala niya sa akin ang lahat ng kinatatakutan kong maging. Mag-isa, tumatanda, umaasa sa iba. Tahimik na nakaupo si Teresa, mabusising pinagmamasdan siya. Doon ako nagsimulang ibuhos sa kanya ang mga takot ko, sabi ni Alessia. Sa tuwing nakikita ko siya, hindi lang siya matandang babae sa paningin ko, kundi ang nanay ko. At ang kinabukasang ayaw kong sapitin. Nanginig ang boses niya. Mas naramdaman ko ang galit kaysa awa. Galit dahil kasama mo siya. Dahil may malasakit ka sa kanya. Samantalang ang nanay ko, buong buhay niyang naghirap at namatay na mag-isa. Halos hindi marinig ang tinig ni Teresa. Ang nanay mo, pumanaw na siya 3 taon na ang nakalipas sa pampublikong ospital. Nasa ibang bansa ako noon at hindi umabot. Hindi ko siya nasabing paalam. Bumigat ang katahimikan sa loob ng silid. Nakatayo lang si Leonardo, hindi alam kung ano ang mararamdaman. Galit, lungkot, o pareho magkahalong magulo. Dahan-dahang tumayo si Teresa mula sa pagkakaupo at lumapit kay Alessia. At sa ikinagulat ng lahat, lumuhod siya sa harap nito hanggang magtapat ang kanilang mga mata. Alessia, malumanay niyang sabi, tingnan mo ako. Itinaas ni Alessia ang kanyang mukha, basang-basa ng luha. Pinapatawad kita, sabay na nagulat sina Alessia at Leonardo. Ano? Sabay nilang sambit. Pinapatawad kita, ulit ni Teresa, matatag ang tinig. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaan. Ayokong gugulin ang natitirang buhay ko na may kinikimkim na galit. At ikaw, kailangan mong humingi ng tulong. Kailangan mong pagalingin ang sugat sa loob mo bago nito lasunin ang natitira sa buhay mo. Bumagsak sa iyak si Alessia, ang parehong babaeng naging bangungot sa buhay ni Teresa. Ngayon ay umiiyak sa kanyang mga bisig. At si Teresa, ang babaeng tahimik na nagtitiis sa mahabang panahon, ay siya ngayong nagbibigay ng isang bagay na mas makapangyarihan kaysa paghihiganti, kapatawaran. Pero bago makaalis si Alessia, umatras ng isang hakbang si Teresa at muling tumindig ng tuwid. Matatag ang kanyang boses, mas matatag pa kaysa dati. Ang pagpapatawad ko sa iyo ay hindi ibig sabihing lilimutin ko ang nangyari, aniya. Ibabalik mo ang bawat sentimo, paninindigan mo ang ginawa mo, at matututo kang ang sakit ay hindi naaayos sa pamamagitan ng pananakit sa iba. Patuloy pa ring umiiyak si Alessia habang pinupunasan ng mukha.
Nagsimula na akong ibalik ang pera, si Carla rin. Ibinenta niya lahat sa tindahan, mga damit, kasangkapan, para maibalik namin ang lahat. Tumingin si Leonardo sa kanyang telepono. May bagong mensahe mula kay Bruno. Transfer ng 120,000 reais kinumpirma papunta sa account ng nanay mo. Tumingala siya, gulat na gulat. Totoo ito, ibinabalik na ang pera. Paano naman ang bahay? Tahimik na tanong ni Teresa. Pinirmahan ko na ang dokumento ng pagbawi kaninang umaga, sagot ni Alessia. Tatapusin na ito ngayon ng notaryo. Ang bahay, kailanman ay hindi naman talaga tumigil na maging sayo. Tumayo si Alessia at tumingin kay Leonardo. Mas payapa ang mukha, mas tapat ang anyo. Alis na ako, babalik ako sa lugar kung saan ako lumaki. Kailangan kong magsimula muli, malayo rito. Pero bago ako umalis, gusto kong malaman mo, taos-puso ang pagsisisi ko. Lumakad siya papuntang pinto, tapos ay tumigil sandali. Ginang Teresa, mas malakas ka kaysa kailanman ko kayang maging. Mas malakas ka sa kahit sinong nakilala ko. At may anak kang mahal na mahal ka. Nang magsara ang pinto sa likod niya, humarap si Leonardo at niyakap ng mahigpit ang ina. Bakit mo siya pinatawad? Mahinang tanong niya. Tiningnan siya ni Teresa sa mata na may payapang ngiti. Dahil anak, ang galit ay pabigat at ang may bitbit nito siya ring pinakamasasaktan. Sobra na ang sakit na ininda ko nitong mga nakaraang buwan. Ngayon, gusto ko na lang maging malaya. Bigla silang parehong suminghot. May naamoy sila, parang may nasusunog. Dali-dali silang tumakbo sa kusina. Binuksan ni Leonardo ang oven, pero ang cake ay perpekto. Gintong-ginto, mainit. Eksaktong tulad ng natatandaan niya nung bata pa siya. Hinati ni Teresa ang cake at iniabot sa kanya ang isang hiwa. Kumagat siya at napuno ng emosyon ang dibdib niya. Lasang kabataan, lasang kaligtasan, lasang pagmamahal. Perpekto ito, ma. Ngumiti siya. Ganyan ka rin, anak. Perpekto sa kung sino ka talaga. Habang tinatapos nila ang cake, magkatabing nakaupo sa mesa, muling tumunog ang doorbell. Tumayo si Leonardo at binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas ang isang babaeng may hawak na mikropono. Sa likod niya, isang crew ng kamera at isang van ng balita. Leonardo Santos, tanong ng babae. Ako si Amanda mula sa National Network. Kumalat na ang video mula sa mall. Gusto ng buong bansa na marinig ang kwento mo. Pwede ka bang makipag-usap sa amin? Tumingin si Leonardo pabalik sa kusina. Nakatayo si Teresa sa bungad ng pinto. Suot pa rin ang apron na may bahid ng tsokolate. Isang mahina, mapagkumbabang ngiti ang ibinigay niya. At tumango. Dumating na ang oras para gawing mas makabuluhan ang lahat ng pinagdaanan nila. Oras para marinig ang kwento ni Teresa, lampas sa kanilang kalye. Dahil kung isang ina ang nagdusa ng tahimik, ilang iba pa ang patuloy na nagdurusa, hindi naririnig. Ipinalabas ang panayam sa Huwebes ng gabi sa primetime. Magkatabi sina Leonardo at Teresa sa studio. Ang liwanag ng mga ilaw ay kumikislap sa mukha niya. Hindi na iyon ang pagod at tuyong mukha ng mga nakaraang linggo. Mukha iyon ng babaeng nakaligtas, babaeng nakahanap muli ng boses at handa na itong gamitin. Yumuko si Amanda, ang host, na may banayad na pag-usisa. Ginang Teresa, mahinaon niyang tanong, may babahagi niyo po ba sa bansa ang pinagdaanan niyo nitong nakaraang 2 buwan? Dahan-dahang huminga ng malalim si Teresa. Sa ilalim ng mesa, hinawakan ni Leonardo ang kamay niya at nagsimula siya. Nagsimulang magsalita si Teresa, tapat, matapang, walang tinatago. Ikinuwento niya ang gutom na naramdaman niya, ang mga araw na wala siyang makain, ang mga sandaling humihingi siya ng tira sa mga kapitbahay, at ang kahihiyan ng paghahalukay sa basurahan para sa mga tira-tira. Ikinuwento niya ang pagkakakulong niya sa sariling kwarto tuwing gabi, mag-isa kasama ang takot. Nanatiling nakatutok ang kamera sa kanyang mukha, kinukuha ang bawat detalye. Ang bawat luhang dumadaloy, ang bawat paghinga na kailangan niyang patatagin, ang bawat panginginig ng kanyang tinig. Sa buong bansa, milyon-milyon ang huminto sa ginagawa para makinig.
At ang pinakamasakit, sabi ni Teresa, nanginginig ang boses, hindi ang gutom sa tiyan, kundi ang gutom sa yakap. Ang pakiramdam na parang wala ka sa sariling bahay, na hindi ka na mahalaga, na pabigat ka lang, na baka mas mabuti pang mawala ka na lang. Pinigil ni Amanda ang luha at marahang nagtanong, at ano po ang gusto niyong sabihin sa mga ina at ama na maaaring dumaraan sa ganito ngayon? Tumingin si Teresa diretso sa lente ng kamera. Huwag kayong manahimik, huwag kayong mahiya, huwag niyong itago ang sakit dahil iniisip niyong iniingatan ninyo ang mga anak ninyo. Ang pag-amin ng unang hakbang tungo sa kalayaan. At para sa mga anak na nanonood, tawagan niyo ang mga magulang niyo ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, isang tawag lang ang maaaring magligtas ng buhay. Makalipas ang ilang minuto, sumabog ang social media. Hindi sumikat ang panayam dahil nakagugulat ito, kundi dahil inilantad nito ang sakit na matagal nang pasan ng napakaraming pamilya ng walang ingay. Paglabas nila sa studio, makalipas ang 2 oras, umapaw ang telepono ni Leonardo sa mga mensahe. Pero may isang mensaheng namukod-tangi. Galing ito sa alkalde. Ginoong Leonardo, napanood ko ang panayam. May nais akong pag-usapan. Maaari ba tayong magkita bukas? Kinabukasan, nagtungo sina Leonardo at Teresa sa City Hall. Ang alkalde mismo ang sumalubong sa kanila, matatag ang pagkakakamay niya at emosyonal ang mga mata. Ginang Teresa, sabi niya, ang kwento niyo ay gumalaw sa buong bansa at gumalaw rin ito sa akin. Ang sarili kong ina ay nakaranas ng katulad bago siya pumanaw. At hindi ko agad nakita ang mga senyales. Tumigil siya sandali, halatang apektado. Ayokong maranasan pa ito ng ibang pamilya. May nais akong ipanukala, ipinaharap niya sa kanila ang screen ng kanyang computer. Nandoon ang detalyadong plano para sa isang bagong inisyatibo. Isang support center para sa mga matatandang nasa panganib. Isang lugar kung saan ligtas silang makapagsusumbong ng pang-aabuso, makatatanggap ng tulong sa kaisipan, gabay sa batas at proteksyon. At sa itaas ng panukala, nakabold ang nakasulat, Teresa Duarte Support Center. Ipinatong ni Teresa ang kamay sa kanyang dibdib. Sa pangalan ko, mahina niyang sabi, bilang parangal sa inyo, tugon ng alkalde, at sa ilalim ng inyong pamumuno. Gusto namin kayo ang mamahala sa sentro. Sino pa ba ang mas makakatulong sa iba kundi ang isang tunay na nakakaunawa sa pinagdadaanan nila? Tumingin si Leonardo sa ina niya. May liwanag sa mga mata nito na matagal na niyang hindi nakita. Liwanag ng layunin, hindi lang ng pagkaligtas. Tinatanggap ko, sabi ni Teresa. Makalipas ang 3 buwan, sa ilalim ng maliwanag na araw ng Sabado, binuksan ang Teresa Duarte Center. Daan-daang tao ang dumalo. Mga kapitbahay, mga matatandang biktima na nagkaroon ng lakas ng loob matapos ang panayam, mga opisyal, mga mamamahayag at mga pamilyang naghahanap ng tulong. Pinutol ni Teresa ang pulang laso gamit ang mga kamay na dati nanginginig sa gutom at takot. Ngayon ay matatag, malakas at puno ng layunin. Habang pumapalakpak ang karamihan, napansin ni Leonardo ang pagdaloy ng luha sa pisngi ni Teresa. Pero hindi na ito mga luha ng lungkot. Ito ay mga luha ng kagalakan. Ang kagalakan ng kaalamang ang kanyang pagdurusa ay nagbunga ng kabuluhan. Na ang lahat ng tiniis niya ay hindi nasayang. Sa unang buwan pa lamang, nakatulong na ang center sa 120 katao. 120 matatanda ang sa wakas ay nagkaroon ng tinig matapos ang mahabang katahimikan. Nagtatag si Leonardo ng permanenteng pondo para suportahan ang operasyon ng sentro. Kalahati ng perang nakuha mula kay Alesia ay inilaan dito. Bumalik si Rosa, hindi na bilang kasambahay, kundi bilang assistant ni Teresa sa center. Magkasama nilang binuo ang isang matatag na team, bumibisita sa mga tahanan, nakikinig sa mga kwento, nagbibigay ng gabay at ginhawa.
Ang mga kapitbahay na minsang sumuporta kay Teresa ay voluntaryo na rin ngayon. Itinuro ni Beatrice ang arts and crafts. Ibinahagi ni Teresana ang kanyang mga paboritong recipe sa community kitchen. Ginamit ni Gilberto ang koneksyon niya para mapabilis ang mga kasong legal. Hanggang isang tahimik na hapon ng Martes, dumating sa center ang isang matandang babae, marupok, mahiyain, may sakit sa mga mata. Hawig niya si Teresa noong araw. "Ang pangalan ko ay Helena," sabi niya sa nanginginig na tinig. "Napanood ko ang panayam niyo sa TV. Ang apo ko, ginagawa niya sa akin ang ginawa sa inyo noon." Marahang hinawakan ni Teresa ang kanyang kamay. "Hindi ka na nag-iisa, Helena," anya, "may pamilya ka na rito." At sa simpleng yakap na iyon, sa wakas ay lubos na naunawaan ni Teresa ang mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng pinagdaanan niya. Hindi ito tungkol sa kanya lamang, mas malaki ito kaysa sa kanya. Tungkol ito sa pagbabagong dulot ng sakit, tungkol ito sa pagtipon ng mga basag na piraso, at pagtulong sa iba na muling mabuo. Nang gabing yon, pag-uwi ni Leonardo ay nadatnan niyang muli ang ina sa kusina, hinahalo ang cake batter sa pamilyar na ritmo ng pagmamahal. Nagsimula na silang mag-bake ng cake na yon isang beses kada linggo. Isang bagong tradisyon na isinilang mula sa isang lumang alaala. "Ma, may hindi ka panipaniwalang nangyari ngayon," sabi niya habang nakangiti ng maliwanag. "Ano yon?" tanong nito. "Tumawag ang Ministry of Human Rights. Gusto nilang gawing pambansa ang modelo ng sentro. Pupunta na sa buong bansa ang Teresa Duarte." Napatigil si Teresa, gulat na gulat. "Pambansa? Tama. Makakatulong ang kwento mo sa libu-libong tao sa buong Brazil." Dahan-dahan siyang naupo sa lamesa ng kusina, labis na nabigla. Lumuhod si Leonardo sa tabi niya. Tulad ng ginawa niya kay Alessia, ilang linggo ang nakalipas. "Ma, kinuha mo ang pinakamasaklap na karanasan ng buhay mo at ginawa mo itong pag-asa para sa napakaraming iba pa. Isang himala yon." Hinawakan niya ang mukha ni Leonardo gamit ang parehong kamay, ang mga kamay na minsang naghukay sa basura. Ngayon ay puno ng lambing. "Anak ko," sabi niya, puno ng damdamin ang tinig, "ang natutunan ko sa lahat ng ito ay hindi talaga tayo kailanman nag-iisa. Na ang pagsasalita tungkol sa sakit ay nakakatulong upang gumaan ito. At ang pagmamahal ng isang anak ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera." Tumango si Leonardo, nanginginig ang boses. "At ako, ma, may natutunan din mula sa iyo na ang pera na walang presensya ay walang saysay, na ang tagumpay ay wala ring halaga kung wala ang pamilya. At ang tunay na mayaman ay hindi yung may pinakamaraming yaman, kundi yung may pusong puno." Yumakap sila sa isa't isa sa gitna ng kusina habang bumabalot sa kanila ang matamis na amoy ng chocolate cake. At sa labas, naging ginto at rosas ang langit. Isang paglubog ng araw na iginuhit ng kapayapaan, kagalingan at pag-ibig. Lumipas ang isang taon, nasa labas si Leonardo nagpapahinga sa lilim ng punong mangga nang marinig niya ang masiglang tawanan mula sa loob ng bahay. Dahil sa pag-uusisa, pumasok siya at nakita si Teresa na napapalibutan ng grupo ng masisiglang bata, mga apo ng matatandang residente mula sa center. Pumupunta sila tuwing Sabado para dalawin si Lola Teresa. Tuwang-tuwa siyang magkwento sa kanila, magpahati ng cake at makinig ng buong puso sa bawat kwento nila. Huminto si Leonardo sa bungad ng pintuan. Pinagmamasdan ang tagpong puno ng damdamin. Lumingon sa kanya si Teresa at ngumiti. Isang ngiting minsan akala niya ay hindi na niya muling makikita. Pero ngayon, mas maliwanag, mas mainit at mas totoo kaysa kailanman. Nang gabing iyon, matapos umalis ang mga bisita at muling bumalik ang katahimikan ng tahanan, magkatabi silang naupo ni Teresa sa sopa. Ipinahinga niya ang ulo sa balikat ni Leonardo tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito. "Anak, pwede ba kitang sabihan ng isang bagay?" Mahinang tanong niya.
Siyempre ma, tugon nito, hindi ko ipagpapalit kahit isa sa mga pinagdaanan ko, sabi niya. Lumingon si Leonardo sa kanya, nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ko hinarap ang lahat ng pagsubok na yon, paliwanag niya, hindi ko sana natuklasan ang tawag ng puso ko. Hindi ko sana natulungan ang napakaraming tao. At hindi ko sana naibalik ang koneksyon natin sa ganitong lalim at kahulugan. Minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na dumaan sa mga mahihirap na panahon para tayo ang magsilbing liwanag sa iba na nasa dilim pa. Maingat niyang hinawakan ang kamay ng anak at nagdagdag, at alam mo ba? Ngayon, mas masaya ako kaysa dati. Dahil ngayon tunay na nauunawaan ko. Alam kong may anak akong mahal na mahal ako. Alam kong may layunin ako. At alam kong may saysay ang buhay ko. Maingat na hinalikan ni Leonardo ang noo ng kanyang ina. Mahalaga ka palagi, ma, mahina niyang sabi. Ako lang ang masyadong natagalan bago ko iyon maintindihan. Pumikit si Teresa, kalmado at kontento ang mukha. Buo ang pakiramdam niya. Anak, pwede ba akong humiling ng isang bagay? Bulong niya. Kahit ano, tugon nito. Ipangako mong ikukwento mo ang buhay ko sa mga magiging anak mo. Ituro mo sa kanila kung paano mahalin at alagaan ang kanilang mga lolo at lola. Tulungan mo silang makita ang halaga ng mga matatanda at siguraduhin mong walang sino man ang muling makaramdam na sila'y hindi nakikita. Pangako, ma, agad na sagot ni Leonardo. At isa pa, patuloy niya banayad, ngunit matatag ang tinig. Kapag dumating ang araw na wala na ako, ipangako mong itutuloy mo ang center. Ipanukala mong magiging boses ka para sa mga hindi pa rin kayang magsalita para sa sarili nila. Huwag kang magsalita ng ganyan, sabi niya, masakit ang kaisipan. Pakiusap, ipangako mo, giit niya. Pangako, mahinang tugon niya muli. Nananatili silang magkatabi, magkayakap hanggang sa makatulog si Teresa na nakasandal ang ulo sa balikat ng anak. Maingat siyang tinakpan ni Leonardo ng kumot at nanatiling nandoon. Pinagmamasdan ang payapang mukha nito. Hindi na siya mukhang isang taong nagdusa. Mukha na siyang isang taong nakalampas, isang mandirigma, isang tunay na bayani. At nang gabing iyon din, libu-libong kilometro ang layo, may ibang mga anak na dinampot ang telepono para tawagan ang kanilang mga ina matapos marinig ang kwento ni Teresa. May mga matatandang nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita laban sa pang-aabuso. May mga pamilyang muling nagkaisa bago pa maagaw ng panahon ang pagkakataon. Dahil ang paglalakbay ni Teresa ay hindi kanya lamang. Ito'y naging kwento nating lahat. Pinaalalahanan tayo na ang tunay na pamilya ay binubuo ng presensya, hindi ng perang ipinapadala. Na ang mga tumatandang magulang ay nararapat sa pag-ibig, hindi sa pag-iisa. At na ang taong hindi mo pinapansin ngayon ay maaring siya ring dating humawak ng kamay mo noong hindi ka pa makalakad ng mag-isa. 2 taon ang lumipas at sa araw ng kaarawan ni Teresa, mahigit 5,000 matatandang individual na ang natulungan ng center. Patuloy na lumilipad ang kanyang kwento mula puso sa puso at sa bawat pusong naabot nito, nabubuhay ang pamana ng isang ina. Na ginawang pag-asa ang gutom, kalakasan ng pagdurusa at tinig ang katahimikan, isang tinig na mananatili sa mga susunod na salinlahi.